Ito, gusto ko lang balikan itong si Ellie, no? Dati kasing vlogger to eh. Vlogger sa TikTok at sa YouTube at FB. At ngayon ay isang congressman under Kamanggagawa Party List. Maganda kasi political political vlogger siya at tinatalakay niya talaga yung mga corruption at mga kabalbalan ng mga politiko. Pero ngayon, politiko na siya. Meron kasi yung bago nagpolitiko, sobrang ingay. Alam mong tatapang. Pero na nakapasok na sa kanilang pwesto, tumahimik na. Lalo na kung takot or umayon na sa gobyerno, kahit alam nilang may mali, tatahimik na yung mga yan. Kasi sasabihin nila, dito na tatahimik na lang ako kasi baka ako pagdiskitahan pa. Pero ito, babalikan natin yung dati niyang estilo at sa ngayon, parehas. Kagaya nito, matapang na pinapangalanan yung presidente. Senate, Congress, LGUs, lahat yan, damay-damay. Alam nyo ba sino may pinakamalaking confidential fund? Sino? Ito hindi sinasabi to eh. Hindi sinasabi to ng mga makabongbong eh. Dito sinasabi ng mga makabongbong Marcos. Alam nyo ba kung sino may pinakamalaking confidential fund? Sino nga? Office of the President. Office of the President, mga boss. Yan. So, nung vlogger pa lang siya, matapang siyang nagpapangalan sa presidente. Meron ba ni isa na congressman nagsalita laban dyan? Wala. Kita nyo? Yan, may nagsasabi, dotae pala to, gago ka pala. Ganun ang tao talaga. Siyempre, lilibay lang kang Duterte kasi parang inaano mo si Bongbong tapos ano. Pero alam namin kung anong kulay ka eh. Yun nga lang, ang maganda sa'yo parehas ka noon at saka ngayon. Kagaya nito. Ayan. Ito, tignan natin. Na dumidinig sa mga... Ikaw pa lang or iilan-ilan sa inyo sa Kongreso ang nagpapangalan kay Zaldico Martin Romualdez at kay Bongbong. Ayan. So, isa ka dun. Isa din si Kiko Barzaga. And the rest. Yung iba, wala na. Himudpwet. Mga personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan... Ito yung tinutukoy niya dito, yung ICI. Probably trillions of pesos. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong 100 bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan. Pera ng mga manggagawa. Pera ng mga ordinaryong Pilipino yan. At nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin... Kasi doon sa Blue Ribbon Committee hearing or Blue Ribbon hearing, nakikita kasi ng taong bayan. Nakikita natin kung sino yung mali, sino yung tama, kung sino yung paepal, kung sino yung may tinatago, kung sino yung may sinusuportahan. Nakikita talaga natin eh. Kaya anong nangyari? Tinigil na nila. Ngayon, kung ipapublic kasi nila yung ICI, para na rin tayong nasa Blue Ribbon hearing. Ayaw nila yun kasi makikita natin. Kita nyo, pagpasok ni Martin Romualdez dyan, at nang kung sino pa dyan, anong mali talaga natin, anong pinag-uusapan nila? Bakit at paano nila gagawing state witness itong mamang ito samantalang siya yung Lord dyan sa budget? Natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o connection ng mga politiko o ng mga public officials dito sa anomalous and ghost flood control project. Paano sila nag-come up sa ganong statement? Kaya nga. Biruin nyo yung mga kontratista na, mga Diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish
Di pa namin nakikita. Uy, meron na. Meron silang nirelease kahapon ha. Pero hindi nga lang natin kilala. Isa lang ang kilala natin doon, yung Atayde. Posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Parang yung Napoles. Hindi naman magagawa ni Napoles yan na nasya lang, di ba? Meron talagang nasa pwesto na kakuntsaban yan kasi sila yung may hawak ng budget, di ba? Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left sa We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico. Yan, dapat ganyan, pangalanan. Yung parang takot kayong name that cannot be mentioned kasi. Say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Siya ang arkitekto. Tapos lumabas pa ngayon, di ba? Zaldico, di ba noon nakita natin yung sa military, kausap niya yung militar na itataas yung subsistence allowance nila. Tapos ngayon yung revelation ni VP Sara na doon sa laptop scam pala na yun or laptop overpricing. Si Zaldico pala yung utak. At ngayon meron pa ata sa PhilHealth, Zaldico. Lahat na ata Zaldico. Pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Yun, dapat ganyan. Pangalanan nyo. Wag yung... Ito, nasa kongreso na ito Kasama siya sa House. Pero matapang niyang binabanggit. Kaya ni Kiko Barsaga, kaya nga nakakamanghang mga to regardless of the color, Nung vlogger ito, TikToker ito, matapang siyang kinukundina. Nakasuhan pa nga to Nakasuhan to ng cyber libel nung siya ay TikToker pa lang. Tapos, ngayon na nasa kongreso siya, hindi pa rin natitinag, pinapangalan na niya. Ganyan lang dapat. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-livestream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung papaano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties, groups or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman na pagsasapubliko ng SALE ng public officials. So, to those interested parties, groups, individuals na gustong maka-access po ng SALE ng kinatawang ito, welcome po kayo na busisiin o makakuha ng copy ng aking SALE. At we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives, na to do the same, to authorize the Secretary General na isa publiko yung mga SALN ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, sa publiko na, ipakita na sa publiko kung ano yung laman ng SALN. Dapat kasi maging kahiyahiya ang korupsyon Dapat maging kahiyahiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng
Tama. I mean, ito lang, I commend itong congressman na ito regardless kung ano yung color nito, political color nito. What I admire about this person is ganun siya nung siya ay TikToker. I mean, biruin mo, TikToker ka, no? Social media, political vlogger ka. Hindi ka pa rin nag-iba doon sa yung pakikipaglaban mo ba sa tama. So, regardless kung ikaw ay kebanatan mo si VP Sara, kebanatan mo yung mga Duterte allies, o yung mga talagang kawatan like Zaldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, okay lang. Basta alam mong nasa tama, tama na labanan ang mga kawatan, parang gano'n. So, hindi na niya kailangan na mag-ingay ng mag-ingay kasi nasa loob na siya, eh, kumbaga. Pero siya, tignan niyo mag-isa niya diyan, oh. Hindi kagaya nung sila, sino ba yun, yung sinasabi nilang young guns kuno na akala mo kung sino silang nakikipaglaban kuno, pero nakita nyo, iisa lang yung boses nila at ang boses nila ay yung kumpas ng gobyerno ngayon kung saan nakikinabang sila kung ano man yung mga ayudang ibinibigay nilang milyon-milyon. Yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777 at yung 30-30-30 million bawat sama sa gobyerno sa kanilang ayuda. So, kudos din ito dito sa congressman na ito. Regardless kung anong political leaning mo. Kahit mag-isa siya, maganda ito, yung ganito. Dapat nga magsama-sama ang mga to, nila Kiko Barzaga, sino pa ba yun? Sila, basta yung mga bata dyan sa Kongreso na nakikipaglaban or nasa tama, kumbaga. Kasi yung mga matatanda, mga veterano sa pagnanakaw talaga.